Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa kanyang pagbisita kamakailan sa 301st Infantry Brigade sa Iloilo at sa Viscom Headquarters sa Cebu, ay inatasan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang Visayas Command of Viscom na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon upang maialis ang banta ng Communist Insurgency. Bukod pa rito ay kinilala rin ni Bronner ang mga pagsisikap ng mga commander at enlistee staff ng Viscom. Isinaad niya na ang mga ito ay tumutugma sa pangunahing estratehiya ng kampanya ng AFP na nakasentro sa pag-aalis ng mga labi ng NPA. Muling tinangkang harangin ng China Coast Guard ang resupply mission ng PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, naging matagumpay naman ang paghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Muli na namang nakatanggap ng pangaharas mula sa China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ito'y dahil matapos nitong nakaraang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard o PCG ay hinarang ng China ang barkong BRP Datu. Kita rin sa bidyong ito ng PCG na nilagyan muli ng mga floating barriers sa paligid ng Bajo de Masinloc. Di rin umano makatanggap ng kahit anong mensahe ang PCG kung saan ang dahilan umano ay ang pagja-jam ng communications ng China Coast Guard. Ito ang kinumpirma ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung saan nilinaw niyang bigo ang China na pigilan ang resupply mission. Dahil dito, ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, mas dumarami na ang mga mangingisdang Pilipino sa nasabing karagatan. Sa kabuuan, 44,900 liters ng diesel, 217 liters ng inuming tubig at 20 galon ng fresh water ang naihatid na tulong sa mga mangingisda. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang magnitude 5 ang yumanig sa Hipapad, Eastern Samar nitong linggo, alas 2:47 ng madaling araw. May lalim itong 26 na kilometro at tectonic ang pinagmulan ng lindol. Naramdaman ang intensities nito sa karatig lugar ng Samar kung saan pinag-iingat ang publiko sa posibleng danyos at aftershocks matapos ang naunang lindol. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol yumanig sa Eastern Samar. Metro Manila sakop na matinding El Nino. BFAR at PCG matagumpay na isinagawa ang resupply mission sa Bajo de Masinloc sa kabila ng pangaharas ng China. AFP inaasahan ng total victory laban sa NPA sa Visayas sa pagtatapos ng taon. MMDA patuloy ang pamamahagi ng solar-powered water filters sa mga biktima ng baha sa Agusan del Sur. Gilas Pilipinas unbeaten sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Australia sa ika-28 hanggang ika-29 ng Pebrero. Inaasahang magpapaabot ng talumpati ang Pangulo sa Australian Parliament na tungkol sa pinirmahang strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Matatandaang napirmahan ito noong Setyembre noong nakaraang taon nang bumisita sa Pilipinas si Australian Prime Minister Anthony Albanese.
Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na unahin ang pagsasaligal ng batas ukol sa regulasyon ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS, nagpahayag si House Speaker Martin Romualdez na kanila itong tututukan sa Kongreso. Para sa buong detalye ng balita, narito si Jade Buhoy. Matapos idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtutok sa legalisasyon ng mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS, ninais ni House Speaker Martin Romualdez ang agarang pagtalakay nito sa Kongreso. Para kay Pangulong Marcos Jr., makakatulong ito aniya sa pagdami ng pamamaraan ng pag-commute para sa mga Pilipino kung ito'y maisasalegal. Mungkahi naman ni Romualdez, ang pagsulong sa legalisasyon ng TNVS ay mahalaga para sa kapakanan ng mga mamamayan at pagbabago ng mga pamamaraan sa transportasyon ng bansa. Ang ninanais sa batas ay House Bill No. 3142 na tumutukoy sa isyu ng paggamit ng motor bilang nakasanayang transportasyon, pati na rin ang karagdagang benepisyo sa mga pasahero, driver at mga negosyante. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang pamamahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga solar-powered water filtration system sa mga bayan na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Agusan del Sur. Sa kasalukuyan, nasa 60 units na ang naipamahagi ng MMDA humanitarian team sa higit 9,000 pamilya sa 11 barangay ng nasabing lugar. Kaya ng isang unit nito na mag-filter ng 180 galon ng tubig kada oras, kaya't sa kabuuan ay nasa higit na 6,000 galon na ng malinis na tubig ang naiproduce ng mga filters sa mga kabahayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Magnitude 5 na lindol yumanig sa Eastern Samar. Metro Manila sakop na matinding El Nino. BFAR at PCG matagumpay na isinagawa ang resupply mission sa Bao de Masinloc sa kabila ng pangaharas ng China. AFP inaasahan ng total victory laban sa NPA sa Visayas sa pagtatapos ng taon. MMDA patuloy ang pamamahagi ng solar-powered water filters sa mga biktima ng baha sa Agusan del Sur. Gilas Pilipinas unbeaten sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay sinabi ng Department of Tourism o DOT na ang dive tourism ay nakapagdala na ng hindi bababa sa 73 bilyong piso sa ekonomiya ng Pilipinas noong taong 2023. Ang bilang na ito ay binahagi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa ginanap na pagbubukas ng 3 araw na Philippine International Dive Expo o PhilEx 2024 sa World Trade Center sa Pasay City, kung saan ay minungkahi niya rin ang dedikasyon na ipagpatuloy ang pag-unlad at promosyon ng dive tourism. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa mga peking resibo. Ito'y matapos arestuhin ng ahensya ang isang scammer na nakapanlin lang sa pamamagitan ng fake receipt scheme. Yan ang balitang dala ni Daniza Lopez. Arestado ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang isang babaeng scammer sa fake receipt scheme kung saan nakapang-scam ito ng 157,112 pesos mula sa biktima.
Ang estratehiya na ito ng sospek ay nangyayari kung saan magpapadala ito ng pekeng resibo sa nagbebenta at ipapalabas na bayad na nito ang mga gamit sa in-order online. Ngunit kung titingnan sa seller's account ay walang pera ang natanggap dahil hindi talaga ito nagbayad. Sa isinagawang entrapment operation ng PNP ACG at Manila District Anti-Cybercrime Team ay nahuli ang sospek sa loob ng pangi-scam sa online seller na biktima. Kasalukuyan namang nasa inquest proceeding sa Las Piñas Prosecutor's Office ang sospek. Nagpaalala naman si Police Major General Sidney Hernia sa mga nagbebenta na siguraduhing pumasok muna sa bank account ang pera bago magpadala ng mga binibenta. Dagdag pa niya, dapat na maging mapanuri ang publiko sa pagkilatis ng mga screenshots o resibo na binibigay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang puganteng Chinese national matapos itong mahuli ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa BI, ang arestado ay kinilala bilang si Liu Jiangtao, bunsod ng mga kasong nauugnay sa panggagancho, infringement of credit card management, capital embezzlement, money laundering at falsifikasyon ng mga registered trademark kung saan hinahagilap rin si Liu sa China dahil ang mga krimeng ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa ekonomiya. Nagpahayag din si BI Commissioner Norman Tansinko na gagawing mas mabilis ang pagproseso sa kaso ni Liu upang mapadali ang kanyang deportasyon at agarang kaharapin ang kaparusahan sa mga kasong napataw. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol yumanig sa Eastern Samar. Metro Manila sakop na matinding El Nino. BFAR at PCG matagumpay na isinagawa ang resupply mission sa Bao de Masinloc sa kabila ng pangaharas ng China. AFP inaasahan ng total victory laban sa NPA sa Visayas sa pagtatapos ng taon. MMDA patuloy ang pamamahagi ng solar-powered water filters sa mga biktima ng baha sa Agusan del Sur. Gilas Pilipinas unbeaten sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Folds.